Hello mga B! Fit check muna ng outfit para sa lakad naming halos 6 months in the making. I am all fired up and ready to tick off another item on my bucket list. Halata ba ang excitement ko for this adventure of a lifetime? Sasakay kami ng bus paakyat ng Baguio. Kasama ko ang mga high school batchmates kong sina Val at Camille, along with Riza and BJ. Dahil nga sa mga titas at titos na kami, nagbaon kami ng pagkadami-daming armas kontra Bayahilo. After 5 hours from Ilocos Sur to Baguio, dumiretso na kami sa aming pick-up location papunta sa Bayan ng Kabayan, Province of Benguet. 3 to 4 hours din ang aabutin bago marating ang aming next destination. Sa Pulag DENR kami binaba ng aming driver para ma-secure ang aming medical certificate. Swerte naming doktor ang isa sa aming mga beshi kaya hindi na namin kinailangang pumila at magbayad. Habang hinihintay namin yung mga kasama namin sa van na makakuha ng kanilang med-cert, nag-explore muna kami sandali. Kung mahilig kang mag-breakfast, huwag kang mag-alala kasi madami dito ang nagtitinda ng pagkain. May mga stores din kung saan pwedeng bumili ng mga gamit mong pang-hike in case na hindi ka pa prepared. After naming mag-coffee, bumili muna kami ng coffee ube taho habang hinihintay namin ang turn namin sa orientation. Ang dami naming aakyat sa Pulag ngayon at pang-5 batch kami sa orientation, kaya marami pa kaming spare time para magkwentuhan. Requirement para sa lahat ng mga aakyat ng bundok Pulag ang orientation na ito kasi kung hindi ay hindi ka nila paaakyatin. At around 11 AM ay tinawag na nila kami para sa orientation. Ang tansya ko, around 70 to 80 kami sa batch 5. May audio-visual presentation at mahabang discussion ang DENR Pulag sa mga do's and don'ts namin sa hiking. Sacred kasi para sa mga lokal ang Pulag at kailangan ng orientation na ito para mas maging aware ang mga aakyat sa kung paano natin mapapanatili ang ganda ng bundok. Medyo dark yung humor ng nag-orient sa amin. Just the way I like it. Babiyahe na ulit kami papuntang ranger station para magpahinga. Bumungad sa amin habang nasa biyahe ang mga nagtatangkarang pine trees at naggagandahang sceneries. Narating namin ang homestay after 30 minutes of uphill travel. Parang panagbenga festival ang buong barangay sa dami ng mga namumukadkad na bulaklak na iba't iba ang kulay. Dito pa lang ay damang-dama mo na talaga ang ginaw. Habang hindi pa kami nakaka-check-in, nag-decide kaming maglibot-libot muna sa malapit na sentro. Kasama ang mga ibang hikers, on the hunt kaming lahat ng makakainan for lunch. Madami ang mga nagtitinda ng pagkain dito, kaya sure akong makakahanap kami ng masarap na kakainan. Umorder kami ng sinigang na manok at brown rice, at for dessert naman ay kumain ako ng passion fruit na first time ko lang matitikman. 10 pesos lang ang isang piraso nito at isa lang ang binili ko because I'm not sure if I'm gonna like it or not. Kasama na din dyan ang mais at binignit. Bagay na bagay sa malamig na weather. Wala munang diet-diet. Carbo loading kaming lahat dahil paniguradong kakailanganin namin ng maraming energy para sa aming climb bukas. Nung nabusog na kaming lahat, bumalik na kami sa homestay para makapagpahinga because tomorrow is going to be a long day. B, umpisa pa lang to. Subaybayan mo ang Pulag adventure ko ha. Yun lang.